Kumain ka muna ng marami bago mo balakin na palakihin ako. Besides, I'm already huge. Ngisin niya sa sarili saka siya umiling. Talaga? Kung hindi lang dahil sa mga kapatid ko, hindi ako makikisama sa'yo. Ikaw ang pinakamayabang na taong nakilala ko sa tanan ng maganda kong buhay. Pasalamat ka't nahihiyaw kay Tita Belinda. Fiona partly glanced at him but he just pursed his lips, never batted an eye on her. Really? Or is it because you're also off to money? Mapang-uyam na tanong ni Terence sa dalaga na kaagad na pumihit. Parehas. Singhal nito sa kanya kaya napapikit siya. Kinontrol niya ang sarili na sumabog sa 5,000 pagkakataon. Kung parati niya itong papatulan ay baka talagang parati rin itong may black eye. Wala talagang matino sa mga stepsisters niya. Si Moana lang. Hinihintay lang niya na lumaki ang bata na iyon at kukunin niya. He'll make that kid his wife because he likes timid girls and not chatty or worse, naughty. Para siyang isang manika na hinihila-hila ng dalawang may edad na babae sa kanyang harapan, si Faustina at si Belinda. Wear this. Bulong ni Belinda sa dalaga matapos na tumalikod ng isa. Ikinabit nito ang isang silver headband sa ulo niya na kanina ay tinanggal naman ang matandang inupahan ni Terence para daw gawin siyang nobles. Ayaw ni Faustina na isuot niya iyon dahil ang bagay daw sa gown niya ay sombrelong may lace na puti. Kinalkal noon sa buol ang bagay na iyon. Kapag kuwan ay ngumisi sa Belinda nang sipatin siya. Perfect! Humarap si Faustina at nalukot bigla ang mukha ng babae. It doesn't look good in her dress. Ani yun at tinangka na tanggalin ang headband pero kaagad na pinigil ng stepmother niya. Pwede ba? Just let me dress her. Angal na Belinda sa isa at sa totoo lang, mas bet niya ang taste na Belinda kaysa kay Faustina. Faustina looks merely like a dresser of the 90s, while Belinda is modern despite her age. At mas gusto niya ang headband kaysa sa maraming lace na sombrero. Nagmumukha siya babaeng nabuhay sa panahon ng Titanic kapag iyon ang kinabit niya sa ulo. Terence, encourage me to dress her. Malumanay naman na sagot ni Faustina. But the dress is mine. Angal naman na Belinda na namewang pa kaya halos matutop ni Fiona ang bibig ng masulyapan niya si Terence na nakatayo sa may bukana ng kwarto. Gusto niyang sawayin ang dalawang babae na nagtatalo pero hindi niya magawa. Enough of this! Singhal na nga ng binata na kaagad na nagpapormal sa dalawang babae. Pinalansya ni Faustina ang suot na button-down blouse gamit ang mga palad saka iyon tumayo ng tuwid. Habang sa Belinda naman ay nakasimangot at ang sama ng tabas ng muka. Sinarili ng dalaga ang paghagiki kaya napatalikod siya at walang sound na tumawa. And you, lady, what's so funny? Sita sa kanya ni Terence kaya napapormal din siya. Nasa harap na nila ito at guwapong-guwapo sa suot na tuxedo. Kulay cream ang kulay ng coat at pants habang ang panloob ay puti. Nakapuyod ang buhok nito at suot ang kulay silver na salamin. Ang gwapo niya. Direktang nakatutok sa mukha niya ang mga mata nito at waring sinusuri siya. Walang nakakatawa. Tumatawa lang ako kasi masaya ako. Anya rito at bumaling naman ang mga mata nito sa dalawang babae. Grow up, for God's sake! Galit na singhal ulit nito sa dalawa pero ang Tita Belinda niya ay bubulong-bulong na parang bata. Napatutok ulit si Fiona sa bibig para pigilin ang matawa. Enough of your craziness. Time is running out, and you're consuming almost all of my time. Bridget! Baling nito sa kanya kaya umangat ang mga kilay niya. Follow me. He commanded like a boss and she just obeyed. Tahimik siyang sumunod habang ang dalawang babae ay naiwan tapos ay si Belinda ang sumunod sa kanya kaagad. Tita, may away po ba kayo ni Ate Faustina? Hindi mapigil ni Fiona ang sarili na huwag mag-usisa. Huwag mo siyang tawagin na ate. Gurang na ang babaeng yun. I hate that woman. Siya ang nagpalaki sa anak ko tapos ngayon, katulad na niya na walang kasimpormal ang ugali. Anito sabay ira pa. Ayaw ba nito na formal si Terence? He's so young to act like his father. Kapag nakakuha siya ng babaeng walang pasensya, ewan ko na lang. My relationship with his father has been the most uneasy one. Tahimik si Davis at ako ay nakamasid sa isang sulok. Ginagawa kong madam-outing ang sarili ko sa paghula sa mga bagay na iniisip niya. He was so distant like it almost made me feel that he's a stranger. Kahit naman ganito ako.
I don't want his relationship with his wife to become what I and his father had. Ani Belinda at kukurap-kurap siya. That's the story of her stepmother's love story. And she still never settled down after her first husband. Oo, nagpakasal ito sa ama niya pero wala namang nangyari. Ano niyo po si Lola Faustina? Giwi niya pero ngumisis si Belinda. That suits her best. Lola ang itawag mo sa kanya. Bulalas nito na halos ikahagikik niya. Mas matanda pa naman nga ito kasi sa babae na iyon. Naisip niya. She's my sister. Antribidida, ang babaeng iyan at martir. She wanted me to stay, though I felt so useless. When I was beside Davis, you know the feeling that you do exist but it seems like you don't know? Napaisip si Fiona. She's not wealthy, but the people around her value her and love her. She feels important especially when her siblings ask for her help, financially or even with their simple assignments. Hindi pa niya kailanman naranasan ang makaramdam na wala siyang silbi. Hindi umimik ang dalaga kasi alam niyang hindi lang iyon ang mga dahilan kung bakit ito nagkaroon ng maraming asawa. Natutuwa siyang isipin na binubuksan nito ang pagkatao sa kanya kahit nga hindi naman sila naging magka-close. Ngayon pa lang sila nagsisimula pero magaan ang loob niya dito. Mukhang mabait din naman si Faustina kaya lang ay mukhang strikta. Kamukha noon si Miss Minchin sa pelikula na Sarah ang Munting Prinsesa. Tita, isang araw, kwentuhin niyo po ako ha. Ngumiti si Fiona kay Belinda at ang ngiti nito ay hindi pang kumikera. The old woman smiled genuinely. Parang may kislap sa mga mata nito dahil sa sinabi niya at hinawakan nito ang kanyang braso. Of course, I'll be here to assist you. Kapag wala ako, huwag kang masyadong magpapapaniwala sa kapatid ko luka-luka na matandang dalaga. Nguso nito kay Faustina na parang dean ng college habang sumusunod sa kanila. Matandang dalaga ang babae pero si Belinda naman ay maraming lalaki. Aba, baliktad nga ang dalawa. Bakit po hindi niyo pinahiram ng lalaki kahit isa man lang? Natutop niya ang labi. Ang tabil niya talaga. Biglang humalakhak sa Belinda kaya natawa din siya ng mahina. She never wanted to. Masaya siya sa mga librong binabasa niya at sa pagmando niya sa buhay ko na parabang siyang ate at akong bunso. Daldal pa nito habang lakad ng lakad hanggang sa bigla itong bumangga sa bulto ni Terence. Nasapo ni Fiona ang noo. Hindi na naman niya nabigyan ng warning ang babae. Ang tigas ng baby boy ko. Hilot ang sariling noo ay natawa sa Belinda sa sarili lalo na ng saglit na lingunin ni Terence at panlisikan ng mga mata. The playboy is so formal. Nakapamewang ito habang naghihintay na mapagbuksan ng pagkalaki-laking pintuan na parang pinto na yata ng langit. Behave, mother. You're acting silly. Terence declared to his own mother. I could even hear your voice. Wala na bang ihihina iyan? Masungit na tanong nito sa ina na ngumisi lang naman at hinaplos ang braso ng anak. Ang sungit talaga. Wala na itong ihihina. I have a built-in speaker, sonny boy. Napahagikik siya at siya naman ang pinukol ni Terence ng masungit na tingin. Ano na naman? Fiona instantly pursed her lips. Sungitan mo ko at ipakakasal kita sa judge mo. Hamon niya rito kaya hindi ito umimik at ipinihit ulit ang ulo papaharap sa pinto nang bumukas naman. Wagi. Nagbunyi ang isip niya. One day, you will never have to threaten me, lady. I'll kick your ass off my sight. Pabulong na sagot nito, saka sila nilayasan ni Belinda sa may pintuan. Yabang. Nagkatinginan na lang silang dalawa nang mag-stepmother at nang tangkain niyang humakbang papasok ay pinigil siya nito. Awang ang labing napatitig siya sa mukha ni Belinda. I will assist her this time, ate. Manahimik ka naman kahit ngayon lang. Inis na daldal ni Faustina kay Belinda at irap naman ang isinagot ng isa. Faustina started fixing her dress. Hindi naman nagpatalo si Belinda at inayos naman ang buhok niya. Ngumiti siya dahil naalala niya ang mama niyang iniwan na siya. Naaalala niya iyon sa katauhan ng tita Belinda niya at palagay niya ay maaalala niya rin sa katauhan ni Faustina. Magkaiba ang dalawang babae na nasa harap niya pero parehas siyang inaasikaso. She had two moms in an instant. Niyakap niya ang dalawa. Bigla, nasabay na natilihan. Ang dami kong mama. Ang saya-saya lang. She giggled but she blushed when she noticed that a man is gazing at her from a distance.
Tumikim si Faustina at saka siya tinapik sa braso, habang si Belinda naman ay hinalikan siya sa may tenga. Napatitig din siya kay Leander habang inaayos siya ng dalawang babae. Nakatayo ang lalaki sa may sulok ng kwarto at matiim ang titig sa kabuuan niya. Akala niya ay hindi iyon ngingiti pero ngumiti ng tipid kapag kuwan tapos ay saka inialis ang tingin sa mukha niya. Leander stood straighter than his normal instance, bulging out his chest. Pasimple naman na sinuri ni Fiona ang sarili niya. Naka-cream din siyang gown. Wala iyong lace, walang design maliban sa silvery glitters na belt. Abot sa sahig ang damit. Hakab na hakab sa katawan niya at halos hindi nga siya makahakbang sa sobrang kipot. Mabuti na nga lang at may slit iyon na isa sa harapan. Abot sa may tuhod kaya nakakapaglakad pa rin naman siya ng medyo maayos. Naiilang siya nalabas yata ang halos kalahati ng mga suso niya dahil sa tabas ng damit sa gawing itaas. It's a heart-shaped dress. Hindi niya alam kung bagay sa kanya. Kaya naman niyang magsuot ng ganoon pero hindi siya sanay. Ang isinusuot lang kasi niya ay sando. Bestida na parang panahon pa ni Marimar at Maria Mercedes. Yung mga labas ang puwet at labas ang dibdib pero hindi yung parang mahuhulog dahil walang tali sa may balikat. Jesus Christ! What's taking you women so long? Iritadong sigaw ni Terence na umeko pa sa kabuuan ng kwarto kaya napapidlag silang mga kababaihan. Bakit ba lagi na lang ito nagmamadali? May pupuntahan ba itong party kaya parang lagi na lang mahuhuli? Pumormal ang dalawang babae sa tabi niya at pinagitnaan siya. A woman handed her a bouquet and she looked at it with mouth agape. Bakit may bulaklak pa? Hand it. Mariin na utos sa kanya ni Terence na nakatingin pala sa kanya kaya kinuha naman niya iyon kahit na napapanganga na siya. This will be covered, just in case hindi maniwala ang dad niya. Bulong ni Belinda kaya tumango siya. Hindi po ba siya magdadamdam na hindi siya invited sa kasal? Pasimple rin na tanong ni Fiona kay Belinda habang hindi niya inaalis ang mga mata kay Terence. Ano kayang tumatakbo sa utak ng lalaki at nakatingin sa kanya? Davis will never mind. He's not off to this kind of events or anything intimate. It's better for him to talk to his fellow men and business partners rather than to party or attend wedding ceremonies. Bulong pa nito kaya tumango ulit siya. Mommy, hindi mo ba isasara ang bibig mo? Baling na ni Terence sa ina na kaagad na napatago sa likod niya habang tatawa-tawa. He calls me mommy when in front of the people. Hagikik ng babae kaya lalo siyang napatanga. Anong ikinatutuwa nito na tinatawag lang siya nito na mommy kapag may tao? Haba, siya kung magiging ina at tulad ni Terence ang anak niya ay parating niyang sisilihan ang bibig. Nang matahimik na ang paligid ay agad naman sumanya si Terence na simula na ang kasal. Tigagal si Fiona nang tumugtog ang piano ng isang wedding march kaya hindi siya nakahakbang at gusto niyang matawa ng malakas. Walang hiya. Kakapit talaga siya para sa kinabukasan ng mga kapatid niya. Matapos man lang ang trabaho niya ay para na siyang naka-jackpot sa loto. Hindi na kailangang mapaltos ang kamay niya sa paghuhugas ng plato sa karinderiya at maghintay ng tawag sa mga pinag-a-applyan niya. Konting tiis lang Fiona na maganda at magkakapera ka na. Magiging racer ka pa. Kakarerahin niya si Terence at ang matalo, magbabayad ng 50,000. Kapag nanalo iyon, utang muna ang bayad niya at kapag nanalo naman siya, ora mismo niyang huhututan ng 50,000. He will never win in whatever kind of game he may possibly play. Palalakihin daw siya? Diyos, tingnan niya. Titinulang siya ay sa kampanya at kapag di-display siya bilang asawa pero kapag hindi, gagawin niya lahat ng gusto niya dahil kalayaan na lang ang libre sa mundo at hindi siya papayag na pati iyon ay kukunin sa kanya dahil lang sa magiging Montefalco na siya. Their eyes collided once again. His became fiercer while hers became sweet and naughty. Ngumiti siya dito at ginandahan niya talaga. Plastic lang iyon at nakakahalata naman yata ito dahil hindi siya nginingitian. At nang nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad ay bigla na lang nabumukas ang pintuan at pumasok doon ang isang dalagang nakaputi. Biglang nag-iba ang mga mata ni Terence nang tingnan ang babae. Terence. The lady timidly called his name. Sit down. You just made in time. Muestra ni Terence sa upuan at iginiya naman ni Leander ang babae na tumingin sa kanya at hindi na inialis pa ang mga mata. We have to repeat.
Anang binata at halos maitirik ni Fiona ang mga mata. Pwede bang tuloy na sa ceremony? Ang sakit na ng kalyo ko sa sapatos kung sintaas ng ilong mo. Iniangat niya ang gown at ipinakita ang mga paan niya rito. Pasira naman kasi ng moment ang babaeng dumating. No, we have to repeat it. Tumalikod si Terence at halos patayin niya ito sa tingin. Kaiba sa tingin na ibinibigay ng dalagitang pumasok. Titig na titig iyon sa likod ng binata at kapag kuwan ay kinagat ang labi sa yumuko. She smells something fishy. Bakit kaya hindi na lang ang mga ito ang magpakasal, total naman ay parang may gusto naman sa isa't isa. You may now kiss your wife, Terence. Anong judge na nagkakasal kina Fiona at Terence, kaya agad na tumingin siya sa dalaga na nakatingin sa gawin ni Leander at nakangiti sa lalaki. Para itong tuliro at wala sa sarili. Tumingin din siya kay Moana na nakaupo sa may hindi kalayuan at nanonood ng seremonyas ng kasal. He couldn't fathom what's in the teen's mind. She's just looking at him and would move her eyes to Fiona. This woman looks different at that moment. Nagulat siya nang makita kung gaano ito kaganda sa napakasimpleng gown na suot pero walang kasing eleganteng tingnan. He'd now swallow his words. Hindi ito barot. Hindi lang siguro ito maayos na mga araw na magkita sila dahil sa klase ng trabaho nito sa karinderya. Bridget Fiona is so beautiful as hell. Kaya ganoon na lang ang titig ni Leander dito ay dahil hindi maikakaila na maganda itong babae. Tangan lang ay napakakulit at parang hindi nakagraduate ng college. Bumuntong hininga siya at bumalik sa realidad nang makita niya ang ina na iminumuestra ang muso. Kasama pati mga daliri na halikanan niya si Fiona. Walang abiso na kaagad niyang hinawakan dito sa bato kaya gulat itong napapihit. Nanlalaki ang mga mata. He clutched his fingers on her hair and lowered down his face, abruptly claiming her lips. Hers were tightly sealed, but he managed to permit his tongue inside her mouth when he had bit her lower lip. Pakiramdam niya ng hina ito at napahawak sa mga braso niya nang ihaagod niya ang mga labi niya sa bibig nito. Hanggang sa pumalakpak ang ina niya na katabi ni Moana. Doon niya pinakawalan ng asawa niyang natitilihan. Kukurap-kurap itong tumingala sa kanya. He never paid attention to Fiona's innocent eyes. He doesn't like her innocence. He doesn't like those eyes. It's his dumb weakness. Wala sa kanyang nagpapatiklop kung hindi ang inosenteng mga mata ng babae, tulad ni Moana. Ibinaling niya ang tingin sa batang iyon na nakatingin sa kanya. Matamang nakatitig sa kanya. Wala siyang magagawa. Hindi niya pwedeng pakasalan si Moana dahil wala pa iyon sa tamang edad. Tumingin ulit siya kay Fiona nang yumuko si Moana. Ito naman ang tulala sa kawalan at parang lumipad ang isip. Tumatahimik pala ito kapag nahahalikan. Ang laki ng naging pagnisi niya sa isip. Now, he finds his best weapon to shut her mouth when she's being too saucy. Wala siyang pakialam kung paulit-ulit niya itong halikan dahil bayad ito sa kontrata nila at dahil siguro sa pagiging mukhang kwarta nito ay nakalimutan na ipalagay sa kasunduan na bawal niya itong hawakan ng may kasamang pagnanasa, bawal halikan at mas pa ay bawal silang magsiping sa kama. She never mentioned those things and he would say it himself before the term is over. He will consummate their marriage and he will be her very first man. Hindi siya papayag na maglulustay siya ng milyong halaga ng pera para sa wala. Bago pa man lang niya ituloy ang plano niya kay Moana, kapag tumuntong na iyon sa tamang edad ay magpapakasarap na muna siya sa buhay binata. And besides, he's not even sure about his plan. There are so many things that keep on running inside his pretty head and had been traumatized for losing his mother at a very young age. Hindi nga naman namatay ang ina niya pero lumaki siya na walang ina sa tabi at wala ring ama sa tabi niya. He felt so abandoned and he had set his mind that people just come but never stay. Nothing lasts forever. That's why he doesn't believe in the magic of this word forever or infinity. Baka nga papagkasyahin na lang din niya ang sarili sa pagtingin sa babaeng gusto niya sanang mapangasawa. Baka nga matulad na lang din si Moana sa mga babaeng dumaan sa kamay niya tulad ng stepsister nilang si Lisette. Ano nakakatawa? Hindi ka naniniwala sa karma? Mas maghintay ka. She snapped right away, leaving him laughing. That will never happen. Karma?
is just only for the weak people and not for certain Terence Montefalco. To the hotel's dining area, people. Ayon niya sa mga taong nandoon saka siya humakbang para lapitan si Moana na kanina patahimik sa kinauupuan at tingin ng tingin sa kanya. Hey, doll. Bati niya rito na noon lang tumayo sa kinauupuan. Lumapit sa kanya ang dalagita at walang imik na yumakap sa katawan niya. He never moved. He just enjoyed the feel of Moana's warmth. Are you okay, Moana? Sinilip niya ang mukha ng stepsister na bumiyahe pa yata mula sa Birmingham matapos niya itong i-text kanina na nakabalik na siya sa Ireland. You know that I'm so into you. But why marry a different woman, Terence? Tila may hinanakit na sumbat nito sa kanya. Alam niya noon pa na talagang gusto siya nito. Kaya lang nag-uusap naman sila at isa pa. Wala naman siyang ipinangako dito na kahit na ano dahil ayaw niya sa lahat ang nangangako. Pero hindi naman tinutupad. Sawang-sawa na siya na pinapangakuan ng ina niya noon pa pero hindi naman iyon dumarating sa mga importanteng araw ng buhay niya. He doesn't want to be like his mother. That's why he doesn't promise. He's afraid to break his own words and worse, to let a person wait for nothing. I thought, we've talked about it, right? You're just 17 and I can't marry you. Remember that you were my choice but we couldn't. Walang emosyon na sagot niya rito. Tumikal ito sa kanya at tumingin sa ibang direksyon kaya agad din na sumunod ang mga mata niya. Terence found out that Moana is looking at Fiona. Nakatayo iyon sa harap ni Leander, kasama ang ina niya at inaayos na lalaki ang sapatos ng dalaga. He never felt anything except for disgust. Who is she? Parang may pait ang boses ni Moana na tanong sa kanya. She's Bridget Fiona. She's my mother's stepdaughter. Before you. Before me? Nahaluan na ng selos ang boss ng dalagita at parang itinulak pa ang tiyan niya. Why does everybody came first before me? Lisette came before me. And now, that Fiona also came before me. May talim ang mga mata nitong itinunghay sa kanya at bumuntong hininga lang siya. It's fate, and we can't retract it. But you could still make me your last. I don't care who came first. I want to be your last. Terence. Tumingala sa Moana sa binata pero wala siyang sagot. For him, he wanted her to be his last, but he couldn't say anything. It's better to shut his dumb mouth than to say anything stupid to his best girl. He doesn't want to hurt her feelings. Ayaw niya na magsalita at bumitaw ng kahit na ano dahil hindi rin niya alam ang takbo ng isip niya. Many things happen and many things happen every day. Isa siyang babaero. She's a woman chaser and Moana is an innocent, shy girl. He doesn't even fit or even match her attitude. Wala nga itong alam tungkol sa nangyari sa kanila ni Lisette sa Spain. Oo, ito ang pinakamahal niyang babae sa lahat pero pakaramdam niya ay hindi sapat. His father may have had love his mom, even just a bit, but what happened? Love isn't enough. Tell me, I'd be your last. Pamimilit sa kanya ng dalagita at niyugyug pa ang vest niya. Terence just looked at Moana's eyes and shook his head. I don't keep promises, doll. You know it. But I want you to promise. If you will never say it, I can't have something to hold on to. Maluha-luha na ang mga mata nito at parang hindi maitago ang sakit na nakaguhit sa maganda at maamong mukha. I never traveled right away just to witness you being tied to my other stepsister. I've never traveled this far, Terence, just to see you kissing her like you wanna suck out her soul from her mouth. It's a play. He just startled said. Ito na nga ang ayaw niya, ang may babae, nakukulit sa kanya, kung anong ginagawa niya sa buhay niya. He wanted freedom. I told you, I had to find a wife to cover my image as a playboy. Daddy said the people would not love a womanizing Lord Mayor. I told you a million times already, Moana. Please, stop asking me over and over again. Pagod na rin ang sagot niya at yumuko na ito. Malungkot ang mukha nitong tumango kaya naawa naman siya. He patted her head and pinched her cheek. Cheer up. Come on, and we'll have lunch. You'll sit beside me? Nabuhay ang kislap sa mga mata nito kaya tumango na lang siya. But not all the time. I have to assist Fiona. I need this for my ambition.
It will just take a year, Moana. Paliwanag niya rito at tumango naman ito. She never even contested. She never protested. Yumakap ito sa braso niya at ang reaksyon ng katawan niya ay iba. He'll wait a little while. Siya ang sisira sa kainosentehan ng batang nasa tabi niya dahil alam niyang siya naman ang gusto nito at wala nang iba pa. I'll wait. Tumingin ito ulit kay Fiona na nakangiti habang kausap si Belinda. Nagkukwentuhan ang dalawa at parehas na tumatawa. What do you call her? I don't want you to call her doll. Call her on her first name. Ani Moana kaya tumango siya. How old is she? She's 21. Anya naman at sinulyapan ang walang kasing-asam na mukha ng bata. Just a few years older than me. Is she a virgin? Mama Belinda said she's from the Philippines. A Filipina too. Tinignan siya nito sa mata at umiling lang siya. How would he even know if Fiona is a virgin? Perhaps yes. Wala daw itong boyfriend at may minsan na hindi nagkaroon ni isa man. She's not timid. Komento pa nito kaya tumango ulit siya. Definitely not. Then I know I'm safe. You hate sassy girls, right? You will never like her, right? I will never like her. I will just pay her. Then mukha siyang pera pala. She's indecent. Anito saka tumango-tango. Para nagkaroon ulit ito ng kumpiyansa sa sarili na ito pa rin ang magiging paborito niya sa lahat ng tao sa mundo. Moana is a bit bratty, but only when it comes to her parents. Naghihintay nga ito na tuluyang ikuha ng ina ng sariling kondo para daw mamuhay na mag-isa pagtungtong ng 18. Don't talk to her more often. I'll get jealous, Terence. For the end time, she looked up at him. He's not even the chatty type. Mana siya sa ama niya na nagsasalita lang ay kapag may pupunain o kaya kapag may hindi gusto. Saka kahit na araw-araw yata silang mag-usap ni Fiona ay wala naman silang mapagkakasunduan dahil parati lang silang nagtatalo. Parati lang naman iyong kontra sa mga sinasabi niya at ito lang ang kaisa-isang babae sa mundo na may angas para salungatin siya at barahin na parang inidoro. Not even his mom has the attitude to defy his words. Kapag galit na siya ay tahimik na ang ina niya pero si Fiona ay tinataliman din siya ng malapunyal na mga mata. She's the exact opposite of his desired girl. Kung meron man ditong umaayon sa panlasa niya, yun ay ang magandang hubog ng katawan at ang walang kasingkinis na balat. Yun lang ang inaayunan ng katawan niya at wala nang iba pa. Gusto niyang matawa sa dalagitan na nasa tabi ni Terence dahil hindi matanggal ang pagkakayakap ng braso noon kahit na kumakain ang dalawa. Para iyon tuko na aagawan ng kahoy na mapagkakapitan. Belinda told her a while ago that girl is Moana. Stepsister din daw iyon ni Terence sa pinakahuling asawa ng tita Belinda niya. Yun daw ang gusto ni Terence na pakasalan kaya lang ay menor de edad. Her instinct was right all along. Kaya pala iba ang tingin niya sa mga simpleng titigan ng dalawa dahil totoong may itinatago ang dalawa at halatang halata naman sa kilos ng teenager ang malaking pagkagusto noon sa lalaking ubanin. Hilot ang mga paa ay napangiwi si Fiona nang makita ang mga kalyo niya roon. The last time she wore high-heeled shoes was almost half a year ago when her best friend, Rissy, married Zayla. Need help, Mrs. Montefalco? Anang boses na kahit hindi niya tingnan ay alam niyang si Leander. She still looked up at the man and found his eyes a bit dim. Iiling sana siya pero biglang lumuhod si Leander sa isang tuhod at saka kinuha ang paa niya. Wait! She protested but he never listened. Sanipat nito ang mga kalyo niyang nagtutubig na at parang puputok anumang oras. Prost! He commented, fondling her foot. Hiyang-hiya siya sa ginagawa nito lalo pa at nasa dining area sila ng isang hotel at kumakain ng tanghalian.